Okay, so kwentuhan session ulit tayo. 10, 16, 23. So for today, apat na charts na yung pagkukwentuhan natin. Yung tatlo, meron akong position, and then yung isa, wala. Tapos, so hopefully, na-enjoy nyo yung kwentuhan session natin or kahit pa paano meron kayo natututunan. So ito, more share ko lang yung mga nangyayari sa akin and yung parang thought process ko. Anyway, so yung first chart natin, ito yung hindi natin, nawala tayong position. So if you remember na dito sa maliit na squeeze na to, so medyo nag-hesitate tayo dyan, hindi natin siya nabili. Tapos after ilang days, bigla siyang lumipad. So yun, hindi na natin hinabol, hindi tayo na FOMO. And at the same time, ang hinihintay natin dito, ang gusto natin is mag-breakout siya, tapos gawin niyang support itong level na to, itong 0.76 something, kasi nandiyan din yung MA200. And yung level yan is significant siya dahil yan yung previous support, naging resistance, naging support. Ito, support and resistance talaga yung area na yan. So, significant level yan. So, ang gusto natin is mag-breakout siya dyan and gawing support na hindi nangyari. So, okay lang, diba? So, pag hindi siya nangyari, okay lang kasi dapat nasa watchlist pa rin natin siya kasi maganda yung earnings niya, maganda yung volume niya. Tapos nasa ascending triangle siya. Tapos ito yung ascending triangle, nasa malaking ascending triangle siya. Tapos ako, if kilala niyo ako, mahilig ako sa mga formation, tapos ang pinaka-paborito ko is ascending triangle. Tapos if makita niyo today, sobrang bearish yung galaw ni FCG kahapon and today. Tapos ang nag-support is MA50. So tingnan natin if hanggang saan aabot yung pullback niya. Tapos syempre ang binabantayan natin diyan is itong level na to. So gusto as much as possible or yung best buy is dito sa level to kasi ito yung support ng ascending triangle. So tingnan natin kung ano mangyayari kay FCG sa coming days. If babalik ba sa support, if mag-hold or hindi or magbe-break. So nasa watchlist lang natin to kasi medyo magandang volume niya na sunod-sunod na mga araw. Tapos yung next natin is si Home. So ito guys, no, si Home, nasa ano natin to, nasa long-term portfolio natin to kasi syempre ang gusto natin dito is yung dividends niya is increasing. So simula nung 2020 hanggang 2022 increasing yung dividends niya. So very exciting to for November disclosure para sa X date sa December if increasing. So if increasing siya, or best if mag 5% and more siya. So, tingnan natin, no? Kaya sinama natin ito sa long-term port natin. Pero very minimal lang yung position natin dito kasi maliit lang yung volume niya. Tapos, ang isa pang gusto natin dito is hindi siya nag-create ng panibagong low. So, hanggang hindi siya mag below 1.30, okay itong chart na to for me. Kasi hindi siya nag-create ng bagong low. Tapos, nasa isang malaking, makikita nyo guys, nasa isang malaking range lang siya or nasa isang malaking box siya. Yung pinaka resistance niya is 1.88 area, tapos ang pinaka support niya is 1.50 area. So ito guys, no, since nasa long-term portfolio natin to, yung market naman is medyo bearish, yung sentiment ng market is hindi maganda. So parang nasa buyers market tayo. So huwag kayong magmadali bumili lalo na if long-term niyo 'yon. So ako personally dito kay Home, ang ginagawa natin na manner of buying dito is dilig-dilig lang. Yun yung term namin, dilig-dilig lang. So kinakalat ko lang yung bili ko dito as long as nandito siya sa box na to. So for a possible breakout sana later on. Tapos at the same time, if ano kasi ako may mga stocks na meron akong cut, may stocks na wala akong cut, if nasa long-term port ko. So nasa inyo na yun kung paano nyo gagawin. Tapos si Home right now, ang naging support is MA100 saka MA50. Pero ang pinaka-support talaga nito is 1.50. So, yun lang, no? So, ako, actually, bumili ako nito kanina, pero dilig-dilig lang. Saka, ito pa pala yung magandang side note, no? Makapansin nyo, guys, na pag may lumilipad na stock, like dito, yung mga ibang stock na medyo mga illiquid or mabababa yung volume, may kita nyo nagbe-breakdown sila. Isang example na to si Home, no? Makapansin nyo, nag-breakout si dito today. Tingnan nyo, nag-breakdown siya, nag-breakdown si Home. Kasi maraming, for sure, no? Maraming mga traders or maraming may mga retailers na may position dito na inalis nila yung position nila sa Home, nag-cut sila para ilipat kay dito. So, yung mga ganong event, kailangan nyo bantayan yun and i-take advantage nyo yun as long as nasa within the pattern or within the support kasi nakakabili kayo ng mas mura. Lalong-lalo na if long term ninyo yun. So, very exciting to tomorrow. Tingnan natin kung ano mangyayari kay Home.
Pero ang bias ko dito is sideways lang to and maglalaro lang siya dito sa range na to unless sobrang ganda nung dividends niya or unless na kasi sa disclosure niya is i-continue na lang expansion nila sa 2024. So unless may mga sobrang gandang good news, yun, doon lang siya aalis sa sideways. So since sideways siya and buyers market tayo, just take your time na para magdilig-dilig lang sa mga magagandang levels. So huwag niyo madaliin yung buy niyo. And at the same time, if you look at home, kaya ko rin to gusto is undervalued siya. Tapos for sure to guys, if na-break itong 1.88 or itong 2 pesos area, kasi significant level to MA200 is nandyan din. If ma-break yung dalawang yan, malaki yung possibility na mag-rally siya. So, and dyan papasok yung mga traders talaga. And at the same time, kaya siya maganda kasi if susukatin nyo yung 2 until dito sa 3.40 level, 70% yan. And pag susukatin nyo sa 2 hanggang dito sa susunod na resistance niya around 4.20, around 110 or 120% yan. So, check nyo na lang, di ako sure. So, kaya maganda rin sa kanya kasi malaki yung upside niya. Malalayo yung mga resistance niya. So, that's it for home. So, hopefully, tumuloy yung buhos no, para makabili pa tayo mas mura. Tapos, ang next natin is si Green. Ito si Green, strictly for trading lang natin to. So, if maalala nyo yung discussion natin kay Green the following day. So, namili tayo dito sa squeeze, dito sa flag niya. Tapos, itong candle na to, nag-trim tayo dito. Kasi ang in-expect natin dito is magpo-pullback siya. 1, 2, 3 na pullback and then magbe-breakout. So, ang galing, di ba? Hindi na umabot sa third day na pullback. So, dalawang pullback lang. Tapos, nag-breakout na. So, ito guys, no, kung maalala ninyo, sinet natin yung remaining 50% natin. Sinet lang natin sa trail stop ng break-even. Pero since gumalaw na si Green ngayon, actually, nauntog siya ngayon sa resistance kasi nasa resistance na to eh. Yun yung resistance niya. So, very interesting to guys tomorrow. Malalaman na natin if mauuntog ba siya dyan or bubutasin niya yan. And gagawin niyang support later on for a possible continuation move. So tayo, ako ayoko na isipin yun kung mauuntog ba siya or bubutasin niya and magko-consolidate siya for a possible breakout. So tayo, since umangat siya ng almost 6% today, so yung break-even na trail stop natin, iaangat natin ng konti yun na para sa gain na. So if ever na magkaroon ng pullback, may hit yung trail stop natin, gain na tayo ulit dun sa 50%. So yun yung ginawa ko kay home. So ayoko na isipin if untog or magbe-breakout siya later on. So ang next natin is si dito. Ito last natin to si dito. So ito guys, no, sobrang ganda ng chart nito ni dito. So ito na-miss natin to actually. Itong entry dito, itong mga post day na to, na-miss natin 'yan. Yung move na 'yan, hindi natin na-catch yan. So, pero sa group namin merong na-catch. Ang galing, congrats. O, ako personally, na-miss ko yan. Itong flag na to. Tapos ito guys, no, itong area na to, makapansin niyo, nagkaroon ng ano to eh. Kasi breakout. So dapat pag may stock na gumagalaw, nagbe-breakout, kailangan nyo bantayan yan. Kasi, meaning, nagra-rally siya, magandang volume. So ito, dito sa area na to, ang hinihintay ko dito personally is yung 1, 2, 3 na pullback. So ito, true enough, nangyari yung tatlong red na pullback. Ang problema, nung nangyari yan, yung sa first green, dapat bibili ako, hindi ako nakabili. So parang na-miss, na-miss ko yung entry na yan. For some reason, baka may ginagawa ko nung araw na yun, hindi ko na bili si dito. Na-miss ko yan. So nasa watchlist pa rin natin siya. If maalala nyo, nung Friday, itong candle na to, ang laki ng volume. Nagkaroon tayo ng 1.6 billion yata to na cross nung malapit na mag-close yata yan. Anyway, basta may malaking cross na worth billion, parang 1.6 or 1.4 billion. Check nyo na lang, di ko na maalala. Pero since sobrang ganda nung galaw niya, nag-consolidate siya. Actually, medyo squeeze yung nangyari dito. Medyo nagkaroon to ng squeeze. So, depende kung para kayo mag-chart, pwedeng ganyan. Or pwedeng huwag nyo isama yung taas kanwari, ganyan lang. So, basta may squeeze na nangyari, diba? Tapos, magandang volume. Tapos, it's above the MA. So, dapat nasa watchlist niya. So, nung nangyari nung nagkaroon ng cross nung Friday, so kami ni Vano, bumili kami ni dito nung morning kanina. So, ito, na-catch namin to actually.
na-catch namin to kanina. Tapos, ito yung nakakatawa. Wait lang. So, since kwentuhan session tayo, ituloy natin ang kwentuhan. So kanina, na-catch namin to guys. No? Pero since, ang lapit niya sa resistance, kasi mapapansin nyo, diba, support, nag-break, naging resistance. So, ito, nauntog siya dito, resistance. So, kanina, binutas niya yung resistance sa lakas. No? So, kanina, so normally, pag ganyan, it's either i-hold ko or magti-trim ako. Pero kasi kanina, nung itong level na to, nag-ano to parang nag 3.44 or 3.46 siya kanina. Tapos biglang nagbuhusan, nag-below 3.40 pa siya, 'di ba? So kung medyo tight yung cut loss mo or kabado ka, medyo mashi-shake ka dun sa ganung move. So ako, since gain na naman ako, pero hindi pa enough yung gain ko para itaas sa break even or itaas or gawing trail stop yung cut loss ko. So hindi ko lang parang iniwan ko lang yung position ko. Tapos nakaset pa rin ako sa cut loss. So hindi ko ginalaw. Tapos nung nag-breakout siya kanina, so ito ang galing, 'di ba? Nag-breakout siya, maganda naman yung volume. Pero ako kasi meron akong trust issues dito. So yung close kanina, nag-trim ako ng 50% diyan. So nag-trim ako 50% para if ever na mag 1 2 3 na breakout siya, yung 3 days na breakout, yung ano yun, 'di ba? Parang may term sila doon parang 3 days to kill. So yung if merong 3 days na breakout, so at least mara-ride ko 'yun. And at the same time, since nag-trim na tayo, syempre yung trail stop natin itataas na rin natin. And at the same time, ang hinihintay natin dito is yung pullback. So if mag-pause, kunwari mag-pause dito, magkaroon ng flag or kunwari magkaroon ng 2-day or 3 days na pullback, tapos gawin niyang support yung 3.50 level, itong level na to. So pwede tayo, yung binenta natin sa taas, pwede natin ibili ulit. Tapos mali mo mag-consolidation yan for a possible continuation move. So, yun, 'di ba? So, walang may alam kung ano mangyayari. Pero ako, para kasi akong robot. So, lahat ng move ko nakaset na talaga, hindi ko na iniisip. So, hinayaan ko na yung market mag-decide kung i-hit ba niya yung trail stop ko, i-hit or papabalikin or bibigyan ba niya ako ng buyback or i-run ko lang yung position ko, parang ganoon. So or i-trail stop ko, i-trend follow ko lang, parang ganoon. So anyway, so that's our kwentuhan session for today, guys. So hopefully na-enjoy niyo. Kita ulit bukas.